ang tahimik na mamamatay tao. Ito ang tawa ng mga doktor sa namuong dugo o blood clot. Tinatawa din itong dugong namumo. Nangyayari ito kapag ang dugo sa loob ng mga ugat ay namumo at nagiging bukol. Kapag ito ay pumunta sa utak, nagiging stroke ito. Kapag sa puso, nagiging heart attack o myocardial infarction. Ang nakakatakot dito ay kahit 70% ng nakabara ay hindi masakit. Hanggang sa malapit na itong sumabo, wala kang malalaman. Pamamahid sa dulo, madali, lamig sa gabing pakiramdam na hindi lumalabas ang mga salita. Ito ang senyales na lumalaki ang namuong dugo, ngunit may paraan kayo para lubos na mapababa ang inyong panganib. Hindi ito mahal na gamot at hindi rin espesyal na paggamot. Isa lamang itong pagkain na nasa inyong kusina. Sa video ngayon ng araw-araw na kalusugan, sasabihin ko sa inyo kung ano ang pagkain iyon at kung paano ito kainin para maging ganap ang epekto. Magsisimula na tayo. Magandang araw po. Ako si Dr. Victor Pascual. Mahigit 20 taon na akong nakikipakita sa maraming pasyente. Ngayon ay gusto ko munang ibahagi ang kwento ng isa sa kanila dahil ang kaso ng pasyenteng ito ay lubusan ng nagbago ng aking pananaw. Si Ginoong Jose Santos, 62, taong gulang mula sa Quezon City. Noong una siyang dumating sa aking klinika ay mahigit 10 taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon sinabi ni Ginoong Jose na tuwing umaga ay namamanhid ang kanyang kamay at malami ang kanyang binti. Pero wala naman daw siyang talagang sakit at baka raw normal na lang iyon sa pagtanda. Sinuri ko siya, ang kanyang blood pressure ay 135/85. Ito ay borderline high blood pressure. Ang fasting blood sugar ay 110. Nasa pre-diabetes stage, ngunit hindi pa kailangan ng gamot agad-agad. Inirekomenda ko sa kanya ang pakontrol sa timbang at ehersisyo. Sinabi ni Ginoong Jose Opo na intindihan ko lumabas siya sa klinika na may mukhang nakakapanatak. Siguro iniisip niya na wala namang malaking bagay. Pero nga kababayan, ang sandaling ito mismo ang pinakamapanganib. Kapag narinig ninyong okay lang, hindi na ninyo ito binibigyang pansin. Ang problema ay ang susunod na nangyari. Taon-taon ay unti-unting tumataas ang kanyang numero. Sa ikalawang taon ay nagsimulang gamot. Sa high blood sa ikatlong taon ay gamot. Sa diabetes sa ikalimang taon ay nagpa-ultrasound ng carotid artery at nakita na ang pader ng ugat ay halos doble na ang kapal kumpara sa normal. Ang dugo rin ay naging malapot. Dapat ay dumadaloy na parang tubig ang dugo pero naging parang malapot na syrup na ito. Gayon pa man sinabi pa rin ni Ginoong Jose na wala naman siyang masyadong nararamdamang sakit. Sabi niya, kakainin ko na lang ang gamot at okay na. Tuwing umaga ay naglalakad siya, sa tanghali ay kumakain ng adobo o sinigang, sa gabi ay umiinom ng 1-2 baso ng serbesa. Ang buhay ay tahimik, pero ang mga ugat ay tahimik na tumatanda. Sa bawat pagkakataon ay sinasabi ko sa kanya na dapat baguhin ang kanyang gawi sa pagkain, pero nanatili ang kanyang pamumuhay. Hanggang sa ika-7 taon, hindi ko na ito maipagpaliban pa. Sinabi ko, Gino, ang hindi ninyo pagkakaroon ng sakit ngayon ay hindi ang problema. Ang ugat ay walang nerve na nakakaramdam ng sakit. Kahit 10% nakasara, maaring walang sakit na maramdaman. Ito na ang huling pagkakataon para baguhin ang direction. Pero kahit noon ay hindi gaanong nakbago ang kanyang pamumuhay. At 3 taon pagkatapos niyon, isang umaga ay tumunog ang aking cellphone. Doktor, bigla na lang natumba ang tatay ko. Hindi siya makapagsalita at hindi makagalaw ang kanang baging katawan. Acute stroke ito. Ang blood clot na naipon sa loob ng 10 taon ay sumabo ng umagang iyon. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa emergency room sa loob ng golden time at nakauwi ng walang malubhang complication. Sa hospital sinabi ni Ginoong Jose, Doktor, dapat sana ay nakini ako sa inyo noon. Akala ko kung walang sakit ay okay na.
Pagkatapos noon, binago ko ang aking pag-isip. Hindi dapat hintayin ang paglitaw ng sintomas. Dapat baguhin ang mga gawi ngayon habang wala pang sintomas. Kaya ngayon ay sinasabi ko ito sa inyo. Huwag kayong magsisi pagkatapos ang pagkatumba. Dapat baguhin ngayon. Pero may isang bagay na dapat nating linawin dito. Ang pamamanhit sa kamay at malami ang mabigat na pakiramdam sa binti na naramdaman ni Ginong Jose, ito ba talaga ay dahil lang sa pagtanda? Hindi po. Ito ang mga babala na ipinapadala ng ating katawan. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 8 senyales na ipinapadala ng katawan kapag nagsisimulan ng mabuo ang blood clot. Kung may kahit isa man sa ito na nararanasan ninyo, siguraduhin panurin ninyo ang video hanggang dulo at tingnan ninyo ang inyong kalusugan. Una, pamamanhid sa kamay at paa. Kapag gumising sa umaga, namamanhid ang dulo nga daliri at kailangan mo nang kuyumin at iunat ang kamao para mawala. Marami ang ganito. Kapag taglamig na mamanhid ang dulong, kamay at paa, malamig ang paa kahit sa loob ng kumot. Marami ang iniisip na baka mali lang ang pagkakatulog o malami lang talaga ang katawan nila at hindi ito seryoso. Ngunit kung ang sintomas na ito ay nangyayari ng higit sa isang beses sa isang linggo, maring senyales ito ng problema sa sirkulasyon ng dugo. Kung hindi mabot ng dugo ng mayos, ang mga peripheral vessels, nagsisimula ang pamamanhid sa dulo ng mga daliri at paa. Ito ang unang babala na nagiging makitit ang maugat. Ikalawa, pananakit ng binti na lumalala sa gabi. Okay lang sa araw, pero kapag natutulo sa gabi, sumasakit ang guya at parang may kirot o pulikat. Ito ay nangangahulugan na hindi mayos ang sirkulasyon sa vehis ng binti. Kapag nakahiga, walang tulong gravity, kaya mas mahirap para ang dugo na bumalik sa puso. Huwag itong balewalain na dahil lang sa pagod. Ikatlo, mabigat ng pakiramdam sa ulo at hirap na maalala ang salita. May mga salitang alam naman pero hindi agad lumalabas sa bibig. Bigla na lang hindi maalala ang pangalan ng tao at sinasabi ninyo na yung ano ba yun habang nawawala ang dulo ng pangungusap. Hindi maalala kung ano ang kinain kahapon o kapag pumasok sa kwarto ay nakalimutan kung ano ang gagawin. Minsan nangyayari ito sa lahat. Pero kung madalas itong mangyari at ang ulo ay hindi malinaw at mabigat ang pakiramdam, maring senyales itong kakulangan ng daloy ng dugo patungo sa utak. Huwag talagang balewalain. Ikapat, pamamagang ng binti at bakas medyas. Kapag tinanggal ang medyas sa gabi, malalim ang bakas sa bukong-bukong at matagal bago mawala. Pakiramdam na masikip ang sapatos tuwing hapon. Okay sa umaga pero namamaga ang paa sa hapon. Ito ay hindi lang dahil sa matagal na pagtayo. Kung hindi mayos ang venous circulation, namumuo ang dugo sa binti at nagdudulo and pamamaga. Possible ring may blood clot na nakaharang sa veins. Ikalima, pananakit at pamumula ng isang binti lamang. Ito ay kailangang bigyang pansin lalo na hindi pareho ang dalawang binti kundi isa lang ang masakit at namamaga at kapag hinawakan ay mainit at pula. Dapat isipin ang deep vein thrombosis, may blood clot sa malalim na ugat ng paa. Kung ito ay maputol at mapunta sa baga maaring maging pulmonary embolism, maaring mapanganib ang buhay. Kung may kakaiba sa isang binti lamang, huwag maantay at pumunta sa doktor agad. Ika-6, pananakit ng binti kahit sa maikling lakat lamang kaya kailangan mapahinga. Kahit 5 o 10 minutong lakat lang ay parang sasabok ang guya at kapag napahinga sandali ay nawawala. Ito ay tinatawa na intermittent claudication. Nagiging makitid ang arteries na binti kaya hindi sapat ang dugo kapag naglalakad. Huwag isipin na dahil lang sa paghinga lakas, senyales ito na malaki na ang naganap na atherosclerosis. Ika-7, pananakit na parang may pumipindot sa dibdib. Mabigat at masikip ang gitna ng dibdib na parang may nakadagan. May pananakit sa kaliwang balikat o panga.
ito ay babala na nagiging makitid o nakasara ang coronary arteries patungo sa puso. Lalo na kung nangyayari ito kapag na-ehersisyo o umaakyat ng hakdan at nawawala kapag napahinga mataas ang posibilidad ng anggina. Huwag itong tiisin. Ikawalo bigla ang pakakagulo ng pananalita, malabong paningin at matinding pagkahilo. Ito ay direktang senyales ng paparating na stroke. Kung may panghina sa isang bahagi ng mukha, biglang mabigat ang isang braso o binti o nalilito ang pananalita, dapat pumunta agad sa emergency room. Ang golden time ay 3 oras. Mas mabilis ang paggamot, mas mababa ang komplikasyon. Mga kababayan, kung may kahit isa man sa 8 sintomas na ito na nararanasan, ninyo huwag balewalain na normal lang sa pagtanda. Ito ay hindi pagtanda. Ito ay mga babala mula sa katawan. Kung may isa man magpa-blood test at vascular check-up sa pinakamalapit na ospital. Pero maraming tao ang nakakamali dito. Doktor, kumakain akong gamot para sa sirkulasyon ng dugo. Okay naman siguro kung umiinom ng ginkgo biloba extract. Pwede bang i-manage lang sa health supplements? Madalas kong naririnig ito sa klinika. Sa kasamaang palat, hindi sapat ang maiyon lamang. Hindi mawala ang blood clot sa pamamagitan ng painom lamang. Hindi magiging malinis ang maugat sa pamamagitan ng supplements lamang. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ang magamot sa sirkulasyon o ginkgo ay nakakatulong lamang na gawing mas mayos ang daloy ng dugo. Ngunit hindi nito natutunaw ang umiral ng blood clot o inaalis ang mga dumi sa pader ng ugat. Parang ang pagbubukas ng gripo ng malakas para itula ang barado sa drain. Pero hindi inaalis ang manakadikit na dumi sa loop. Sa klinika, paulit-ulit kong nakikita ang ganitong pattern. Ang taong umaasa lamang sa gamot at hindi binabago ang gawi sa pagkatapos ng isang taon ay nananatili o lalong lumalala ang kalagayan ng kanilang mga ugat. Sa kabilang banda, ang mga taong kumakain ng gamot at kasabihan na binabago ang gawi. Sa pagkain lalo na maregula na kumakain ng isa kong inirekomenda na pagkain ay lubusang naiba. Bumaba ang viscosity ng dugo at hindi na tumataas o lalong pumapayat ang kapal ng pader ng ugat. Ito ay hindi lamang personal na karanasan ko. May paaral noong 2023 na inilatala ng isang kilalang medical association na sumusubaybay sa 240. Mataas ang panganib na pasyente sa loob ng isang taon. Inihambing ang grupo na nakatanggap lamang ng gamot at ang grupo na nakatanggap ng gamot kasama ang dietary therapy pagkatapos. Ng isang taon, ang improvement rate sa blood clot ay 43%. Mas mataas sa grupo na may dietary therapy, 43%. Kahit parehong gamot ang iniinom, malaki ang pagkakaiba depende sa kinakain. Ang gamot ay pantulong lamang. Ang tunay na mahalaga ay ang pagkain na kinakain araw-araw. Kaya ano ang dapat kainin? Ang una kong inirekomenda sa mga pasyente ay ang isda na may asul na likod tulad na galunggong, hasa-hasa, salmon at sardinas. Ang mga isdang ito ay puno ng omega-3 fatty acids. Sa mga ito, ang EPA at DHA ang pinakamahalaga. Ipapaliwanag ko ng simple kung ano ang ginagawa ng mga sangkap na ito sa katawan. Para mabuo ang blood clot, dapat makdikit-dikit ang nga platelet. Pinipigilan ng EPA at DHA ang pagdikit ng nga platelet. Bukod parito, unti-unti nilang natutunaw ang mga dumi na nakadikit sa pader ng ugat. Parang pagbubuhos ng natural na panlinis sa baradong tubong ng tubig. Hindi ito kasing lakas ng kemikal na gamot. Pero kung araw-araw at tuloy-tuloy ang pagkain, mas mabilis ang pag-alis ng dumi kaysa sa pagdami nito. May malaking paaral mula sa isang universidad sa Japan na sumusubaybay sa 18,145 pasyente na nakaranas na ng stroke. Inihambing ang grupo na uminom ng EPA sa loob ng 5 taon at ang grupo na hindi. Ang recurrence rate ng stroke sa EPA group ay 6.8%, sa non-EPA group ay 10.5%. Sa parehong kondisyon ang regular na kumakain ng
EPA ay 35% mas mababa ang sansang maulit ang stroke. Kay Ginong Jose Santos na nakaroon na stroke at gumaling, ang una kong inirekomenda ay ang maisdang ito. Sa simula ay nakalinlangan siya. Doktor, mababago ba talaga sa pagkain? Na isda, sabi ko, kahit na umiinom kayo ng gamot, subukan ninyong kumain galunggong o hasa-hasa ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Pwede itong inihaw o ilagay sa sinigang. Pagkatapos ng 3 buwan, kapag sinuri ulit, kapansin-pansing bumaba ang platelet aggregation level at nasa normal range na ito. Sinabi ni Ginong Jose, Doktor, dahil ba ito sa isda, pareho pa rin naman ang gamot ko? Oo. Noong uminom lamang na gamot ay nanatili ang numeo, pero nang idinaute ang mga istang ito ay naupe ko ito. Bakit posible ang pagpapao sa loob ng 3 buwan dahil sa buhay na platelet? Ang platelet ay nabubuhay lamang ng 7 hanggang 10 araw. Ibig sabihin mabilis na mababago na kinakain natin ang kapaligiran ng dugo. Kung regular ang pagkain ng omega-3, ang bagong nabubuo na platelet ay magsisimula ng may malusog na function. Sa paulit-ulit na proseso, pagkatapos ng 3 buwan ay makikita na ang pagbabago sa mga numero. Paano kainin hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo, isang serving na kasing laki ng palad? Kalahating galunggong o isang hasa-hasa. Anong isda ang pinakamainam? Ang galunggong ang pinakamadaling makuha at abot kaya. Ang hasa-hasa at sardinas ay mabuti rin. Ang salmon ay mataas sa EPA, pero maring mahal kaya sapat na ang galunggong o hasa-hasa. Pwede rin ang dalatang galunggong o sardinas dahil nananatili ang omega-3, pero hindi dito natatapos. May mga pagkain na mas lalong napapahusay kapag kasama ang maisdang ito. Una, bawang. May alisin ito na nagpapabagal sa pagwagulay ng dugo. Ayon sa paaral, ang regular na pagkain ng bawang ay napapataas ng clotting time ng 18%. Ibig sabihin mas mahirap mabuo ang blood clot. 2 hanggang 3 butil ng bawang sa isang araw ay sapat. Pwede itong lutuan. Ikalawa, sibuyas. Punong-puno ito ng quercetin na antioxidant. Ang regular na pagkain ng quercetin ay napapababang ang panganib. Sa sakit sa puso at ugat ng 20% at napapataas ng good cholesterol o HDL ng hanggang 30%. Hindi madaling masira ang quercetin kahit lutuin. Pwede itong ilagay sa pinirito o sabaw. Ikatlo, turmeric. Ang dilaw na pampalasa sa curry. May curcumin ito na may anti-inflammatory at anti-thrombotic effect. Pinapakalma nito ang pamamaga sa pader na ugat at pinipigilan ang padikit ng platelet. Pero maingat kung mahina ang tiyan o may problema sa gallbladder. 1 kutsara sa isang araw ang tama. Ikapa, ginkgo biloba extract. Nakabababa itong viscosity ng dugo at nakpapadali sa daloy. Pero huwag itong paksamahin kung umiinom ng blood thinner tulad ng aspirin o warfarin dahil maaring tumaas ang panganib ng pakdurugo. Kumonsulta sa doktor. 5, kamatis. May lycopene ito na malakas na antioxidant at natural na salicylic acid na sangkap din ng aspirin. Ayon sa paaral ng Cancer Center, ang regular na pagkain ng kamatis ay makabuluhang nagpapababa ng panganib sa sakit sa puso at ugat. Mas mataas ang absorption ng lycopene kung lutuin. Mainam kung lutuin kasama ang olive oil. Ang 5 pagkain ito ay pumipigil sa blood clot sa iba't ibang paraan. Ang bawang ay napapabagal sa clotting, ang sibuyas ay napapataas ng good cholesterol, ang turmeric ay napapakalma ng pamamaga, ang ginkgo ay napapadali sa daloy at ang kamatis ay napoprotekta sa ugat. Kung kasama ang maisdang may asul na likod, pinoprotektahan nito ang maugat sa maraming aspeto ng sabay. Hindi ito mahirap, hindi ito espesyal na pagkain. Madaling mabili sa palengke o supermarket. Pero may isang bagay pa na dapat malaman, ng tamang kombinasyon ay nagdodouble ng epekto.
Una ang galunggong o hasa-hasa kasamang lemon. Marami ang naglalagay ng lemon juice kapag inihaw para maalis ang amoy. Sa totoo ito ay nutritionally perfecto. Ang vitamin C sa lemon ay nagpapataas ng absorption ng omega 3 ng hanggang 25%. Pagkatapos ihaw lagyan ng katas ng isang hiwa ng lemon, mas masarap at mas epektibo. Ikalawa, kamatis at olive oil. Ang lycopene ay fat-soluble kaya kailangan ng langis para masipsip. Kung bahagyang igisa ang kamatis sa olive oil, maaring tumaas ang absorption ng lycopene ng 4 na beses. Pero huwa itong lutuin ng matagal sa malakas na apoy dahil mababa ang smoke point ng olive oil at maaring mawala ang mabuting sangkap o lumabas ang nakasasamang substance. Sapatin ang 1 minutong igisa sa katamtamang apoy o iwiwisik na lang ang olive oil. Ito ang dahilan kung bakit maraming olive oil ang ginagamit ng mga Italiano sa paggawa ng tomato sauce. Ikatlo, bawang at sibuyas. Pareho silang mula sa allium family at puno ng sulfur compounds. Kapag makasama sa lutuin nakakaroon ng synergy. Ang alicin ng bawang at quercetin ng sibuyas ay mas malakas ang antithrombotic effect kaysa sa makahiwalay. Ilagay ang dalawa ng makasama sa stir fry. Normal na naman itong makasama sa lutuin kaya walang dada na hirap. Pero mahalaga ang paraan ng pagluluto. Kahit gaano kaganda ang pagkain kung mali ang pagluluto ay halbing ang epekto. Huwag lutuin ng matagal sa malakas na apoy. Mahina ang omega 3 sa init, nasisira ang alisin ng bawang sa mataas na init. Medyo matibay ang quercetin ng sibuyas, pero masyadong matagal na pagluto ay may pakawala. Ang prinsipyo ko sa pagluto ay ito katamtamang apoy, maikling panahon at huling ilagay. Ang isda ay mas mabuting lutuin ng dahan-dahan sa katamtamang apoy kaysa sa mabilis na malakas na apoy. Ang bawang ay huwag ilagay sa simula, kundi sa huli kapahalos luto na para mas lalong bumango at hindi masira ang nutrients. Ang stir-fry ay huwag masyadong matagal, sapat na ang sandaling maluto ang gulay. Sa ganitong paraan, mas mataas ang epekto sa parehong sangkap. Pero may mga exception, tandaan ito. Una, kung may gout ang mga isdang may asul na likod, ay puno ng purin na nagiging uric acid. Kung mataas ang uric acid, maaaring mag-trigger ng gout attack. Kung may gout, limitahan sa 2 beses sa 1 linggo at hindi hihigit sa 100 gramo bawat serving. Sa panahon ng gout, at iwasan ng lubusan. Bukod pa rito, huwag pagsamahin ang mga isdang ito sa lalo na serbesa. Dahil sa purin lalong tataas ang uric acid at maaring sumakit ang joints sa halip na maprotektahan ang ugat. Ikalawa, kung may sakit sa tiyan o reflux esophagitis, ang bawang at sibuyas ay malakas ang irritation. Huwag kainin ng hilaw, lutuin at huwag masyadong marami. 2 hanggang 3 butil ng bawang at kalahating sibuyas sa isang araw ang sapat. Ikatlo, kung uminom ng blood thinner tulad ng aspirin o warfarin, huwag pagsamahin ang ginkgo biloba extract dahil maring tumas ang panganib ng pagturugo. Ikatlo, kung may problema sa gallbladder, ang curcumin sa turmeric ay nagpapatas ng bile secretion, maring lumala ang kondisyon kung marami. Limitahan sa 1 o 2 beses sa 1 linggo at iwasan kung may aktibong sintomas. Huwag pagsamahin sa matatabang pagkain tulad ng lechon o pritong manok dahil maaring magdulot ng kabab. Lutuin ng magaan sa gulay o kari. Ikapat, ang sibuyas ay mabuti sa ugat. Pero kapag kasama ang matamis na inumin o matamis na pagkain na babawasan, ang epekto dahil ang asukal ay nagpapataas ng blood sugar at na-neutralize ang protection ng sibuyas. Huwag kainin ng sunod ang matamis na pagkain.
Ang kamatis ay huwag pagsamahin sa pipino dahil ang ascorbinate sa pipino ay sinisira ang vitamin C ng kamatis. Mas mabuti ang kamatis kasama ang olive oil o keso. Huling paalala tungkol sa ating karaniwang pagkain. Mahilig tayo sa sabaw, sinigang nilaga. Masarap at nakakabusok pero maraming sodium sa sabaw. Isang mangkok ng sinigang ay maaring higit sa kalahati ng daily sodium limit. Ang sobrang sodium ay napapataas ng blood pressure, nasisira ang pader ng ugat at nagiging madali ang pagbuo ng blood clot. Kahit regular ang galunggong, bawang at sibuyas kung nilalagyan ng maraming sabaw ay nawawala ang epekto. Kainin ang laman at iwanan ang kalahati o higit pa sa sabaw. Sa ganitong paraan malaki ang pabuting kalusugan ng ugat. Mga kababayan, buot ng lahat ng sinabi ko ngayon, sapat madalas at tuloy-tuloy. Mas mabuti ang sapat na dami na madalas kaysa sa marami ng minsanan. At higit sa lahat gawin itong tuloy-tuloy. Kay Ginong Jose, hindi. Ito naging mabilis sa isang araw o dalawa. Dahil sa 3 buwan na regular na pagkain, ito naging possible. May pag-aral mula sa Harvard School of Public Health na sumusubaybay ng 30 taon na ang mga taong mayos ang lifestyle ay nabubuhay ng 12 hanggang 14 taon pagkumpara sa mga hindi. Ayon sa World Health Organization, 80% ng chronic diseases ay maiwasan. Gayon din sa sakit sa ugat. Hindi ito genetic na kapalaran. Ito ay mababago sa araw-araw na pagpili. Sa loob ng 10 taon na pamasit kay Ginong Jose, may isang bagay ako natiya, ang sakit na ito ay hindi nagsisimula sa sintomas kundi sa gawi. Mas mabuti ang pigilan bago sumabog kaysa gamutin pagkatapos. Huwag magsisi pagkatapos matumba, baguhin ngayon. Sa hapunan ngayong gabi, lagyan ng 1 piraso ng galunggong. Sa umaga bukas, iwanan ang kalahati ng sabaw. Ang maliliit na pakpili na ito ang makbabago sa inyong mga ugat pagkatapos ng 10 taon. Hindi pa huli kahit ngayon ang simula. Ang aking ina rin ay kumakain araw-araw ang 1 piraso ang galunggong sa umaga at 1 kamatis sa gabi. Dahil sa sobrang nakita ko sa klinika ang mga taong nagsisisi pagkatapos ang stroke. Simulan din ninyo ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ibahagi ninyo sa mga alalahanin ang blood pressure o blood sugar. At sa comment, isulat ang gawin ko para malaman kung may nakinabang at magbigay ng lakas para sa susunod na video. Salamat sa panunod hanggang dulo. Manatiling malusog.